Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2861. Tama si Alvin at ang iba pa. Bago sila dumating sa Fiery Wind Nation, ang Fiery Wind Nation ay nakatanggap na ng balita ng maaga. Kaya naman nagtayo sila ng pananambang sa daungan kung saan sila mapadpad, naghihintay na mahulog si Alvin at ang iba pa sa bitag. Gayunpaman, ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Nation ay malinaw na minamaliit ang lakas ni Alvin at ng iba pa, at tinatrato sila bilang mga ordinaryong sundalo mula sa Fen Nation. Sa makatuwid, ang pananambang ay hindi na ihanda ng mabuti. Maliban sa isang tao na napatay sa lugar, ang iba ay lumabas sa kulungan at nawala. Ang dahilan kung bakit nagalit si Angus ay dahil ang impormasyong ito ay nakuha ng isa pang general. Gayunpaman, dahil kasangkot ito sa Space-Time Key, at si Angus ang namamahala sa Space-Time Key, ang misyon ng pagkubkob at paglipol ay nahulog kay Angus sa huli. Angus ay nagbigay din ng malaking kahalagahan dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging namamahala sa Space-Time Key na misyon. Sa panahong ito, hinimok siya ng mga nakatataas na hanapin ang Space-Time Key, ngunit nahirapan niyang pigilan ang mga ito. Ngayon, may mga tao mula sa Fen Nation na gustong magtanong tungkol sa Space-Time Key. Natural na hindi maaaring hayaan ni Angus na magtagumpay ang mga taong iyon. Higit pa rito, alam din ni Angus na ang mga taong dumating sa oras na ito ay ipinadala mula sa kampo na kanilang pinasok noon. Kitang-kita na gustong maghiganti sa kanila ng kabilang partido sa kanilang nakaraang operasyon. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi maaaring hayaan ni Angus na magtagumpay sila. Noong itinatalaga niya ang misyon, paulit-ulit na inutusan ni Angus ang kanyang mga nasasakupan na bigyang pansin ang misyon. Kinailangan nilang lipulin ang mga taong dumating at hindi nag-iiwan ni isa man sa kanila na buhay, pabayaan ang sinuman sa kanila na makatakas. Tiniyak din sa kanya ng kinauukulan ng bagay na ito na walang mangyayaring aksidente. Gayunpaman, ano ang nangyari ngayon? Nakatakas pa rin ang mga taong iyon, at karamihan sa kanila ay nakatakas. Paanong hindi magagalit si Angus sa ganoong sitwasyon? Sa orihinal, ang mga nakatataas ay hindi nasisiyahan kay Angus dahil matagal na niyang hindi mahanap ang Space-Time Key. Ngayong nabigo muli ang misyon na ito, may isip na lamang kung anong uri ng ugali ng mga nakatataas sa kanya kapag nalaman nila ito. Kung iisipin, tiyak na magdududa ang mga taong iyon sa kanyang kakayahang pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Siguradong hindi mapakali ang mga nakatingin sa kanyang posisyon. Siya, na nasa ilalim na ng matinding pressure, ay maaaring makaharap pa ng mas maraming pressure. Alam din ng assistant ni Angus ang sitwasyong ito, kaya hindi na siya nagulat sa galit ni Angus. Alam mo ba kung saan sila tumakas? Kinalma ni Angus ang sarili. Ang mga bagay ay nangyari na. Walang kwenta ang galit. Sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay hanapin ang mga taong iyon sa lalong madaling panahon at patayin silang lahat. Sa ganitong paraan lamang hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga taong nasa itaas niya na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Sa makatuwid, kailangan nilang kumilos ng mabilis. Kinailangan nilang hanapin ang mga taong iyon at patayin bago makapag-react ang mga taong nasa itaas nila. Alam namin ang kanilang pangkalahatang direksyon, ngunit hindi kami sigurado sa kanilang eksaktong lokasyon, sabi ng katulong. Magpadala ka agad ng maraming tao at hanapin ang lahat ng kaina-hinalang lugar. Hanapin sila kahit na kailangan mong maghukay ng 3 talampakan sa lupa. Sabi ni Angus. Oo, General. Pagkatapos, mas maraming sundalo ang humabol sa direksyon ni Alvin at ng iba pa. Isang malaking lambat ang bumalot sa kanila. Bagamat hindi nila alam ang tungkol. Sa utos ni Angus, natural na alam ni na Arvin, Eric, at ng iba pa na ang pananatili sa isang lugar ay lubhang mapanganib. Lalo na't hindi naman masyadong malayo ang lugar na iyon sa lugar kung saan sila nag-away. Ito ay magiging napakadali para sa kanila na maghanap. Kaya naman, kinailangan nilang umalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Kung gusto nilang umalis sa lugar na iyon at makipagkita sa kanilang mga kasamahan na nakatakas noon, kailangan ng kotse. Hindi estranghero si Arvin sa ganitong bagay. Bilang isang taong naghahanap buhay sa daungan sa buong taon,
mayroon pa rin siyang traditional skills. Napatitig siya sa isang sasakyan na kakahinto lang. Pagkababa ng may-ari ng sasakyan ay bahagyang inayos ni Arvin ang kanyang damit, ginulo ang buhok, at bahagyang ibinaba ang ulo. Tapos, nabangga niya yung kabilang party. Hoy! Saan ka pupunta, wala ka bang mata? Galit na galit ang lalaki nang mabangga siya ni Arvin. Lalo siyang nagalit nang makita niya ang simpleng damit ni Arvin at magulo ang buhok. Halatang isa siyang ordinaryong sibilyan. Napaatras pa siya ng ilang hakbang kaagad. Sorry. Mabilis na humingi ng tawad si Arvin. Gayunpaman, hindi niya iniangat ang kanyang ulo, kaya hindi nakita ng tao ang hitsura ni Arvin. Siyempre, hindi siya interesado sa itsura ni Arvin. Sa katunayan, kadalasan ay hindi siya tumitingin sa ganitong uri ng karaniwang tao. Ang mabangga niya ngayon ay malas niya. Alam mo ba kung ano ang damit ko? Kung madumi, hindi mo mababayaran kahit ibenta mo ang sarili mo. Lalo na tumanggi ang tao na pakawalan si Arvin. Tinuro niya ang ilong ni Arvin at sinaway, "You blind lowlife. You deserve to be a commoner for life." Gayunpaman, sa oras na ito, nakatakas na si Arvin na nakayuko. Hindi niya isinapuso ang kanyang mga salita. Bata pa lang siya ay narinig na ni Arvin ang lahat ng uri ng pang-aabuso, kaya hindi mapupukaw ng ganitong uri ng pang-aabuso ang kanyang galit. Nang makita ng kausap si Arvin na aminin ang pagkatalo, at tumakbo palayo, ilang beses pa rin niya itong pinagalitan. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis, ngunit hindi niya namalayan na may dalawang bagay na pala ang kulang sa kanyang bulsa. Tumakbo si Alvin sa isang sulok at huminto. Tiningnan niya ang susi ng sasakyan at wallet sa kamay niya at ngumiti ng pagmamalaki. Ang pagnanakaw ng susi ng sasakyan ang kanyang misyon. Kung tungkol sa wallet, ito ay isang bagay lamang ng kaginhawaan. Hindi naman kasi niya gusto ang lalaking iyon. Nang makitang malayo na ang tao, tumalikod si Arvin at ginamit ang susi para buksan ang sasakyan ng kabilang partido. Pagkatapos kalikot ito ng ilang beses, lumipad ang sasakyan. Kinokontrol ni Arvin ang sasakyan at pinaandar ito patungo sa pinagtataguan ni Ariki. Dahil marunong pang ang magmaneho ng spaceship si Arvin, natural na hindi naging malaking problema para sa kanya ang pagkontrol ng sasakyan. Panay ang tigil ng sasakyan sa labas ng pinagtataguan ni Ariki at ng iba pa. "Captain, bumalik na ako." Bumaba ng sasakyan si Arvin at sumigaw sa loob. Maya-maya ay lumabas na si Ariki. Originally, nang makita nila ang isang umaaligid na sasakyan na biglang huminto sa kanilang lugar, lahat sila ay nagtatago dahil sa pagbabantay. Ngayong narinig na nila ang boses ni Arvin ay lumabas na sila. "Medyo mabilis ka sa mga gamit mo," sabi ni Arvin at Robin. Wala iyon. Si Arvin pa rin ang nagmamaneho. Panay ang alis ng sasakyan at lumipad sa di kalayuan. "Captain, nasaan na ang iba?" tanong ni Arvin. Dahil nagmamadali silang lumabas, tiyak na nakikipagkita sila sa iba. Delikado para sa kanila na maghiwalay para sa isang pagpupulong. Kabanata 2862. Bago bumalik si Alvin ay nakipag-ugnayan na si Ariki sa mga nakatakas kaya alam niya kung saan sila ngayon. Nagtatago. Pagkatapos niyang sabihin kay Alvin ang pupuntahan, inilagay ni Alvin sa automatic drive mode ang sasakyan at tumingin kay Ariki at Robin. "Noong nagse-set up ako ng sasakyan ngayon, nakita ko na parang maraming sundalo dito." Alvin said, "They should be coming for US. Mukhang na-target na nila tayo." "Captain, how's your contact with the rear?" "Na-contact ko na sila." Medyo pangit ang ekspresyon ni Ariki. Kung tutuusin, kararating lang nila dito at nakatagpo ng ganoong kabiguan. Bilang kapitan ng koponan, natural na hindi siya nasa mabuting kalooban. Ilang araw ang nakalipas, naaresto ang isa sa aming mga especially iya. Alam ng kabilang partido kung saan kami napadpad, ang oras ng pagdating namin, at ang nilalaman ng misyon. Kaya, hinala namin na siya ay nagtaksil sa amin, sabi ni Ariki. "Paano naging ganito?" Sabi ni Alvin, "Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito noon pa? Maaari sana naming baguhin ang oras at lokasyon." May dahilan si Alvin para magreklamo. Naiwasan sana ang ganitong bagay. Hanggat alam nilang naaresto ang isang nakakaalam ng kanilang sitwasyon, tiyak na babaguhin nila ang pagkakataon. Kung ganoon, hindi sana sila na-ambush.
walang nasawi, at hindi na sana sila tinutugis ngayon. Sir, and the others just learned about this, sabi ni Ariki. Kung alam nila ng mas maaga, sinabi nila sa amin. Tunay nga, ang pinakamataas na commander ng kanilang kampo ay pinahahalagahan pa rin ang kanyang mga sundalo. Kung nalaman niya ito ng mas maaga, hindi niya ito ipapadala ng padalos-dalos. Naisip ni Alvin ang kanyang impresyon sa kabilang partido at tila totoo ito. Masisisi lang nila ang mga tao sa itaas dahil huli na silang nagpadala ng balita, na naging dahilan upang sila ay tambangan at muntik ng mapuksa. Captain, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Robin. Alam na ng kalaban na tayo ay narito at ang ating layunin. Napakahirap at delikado para sa atin na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng misyon. Ito ang katotohanan. Sa simula, maaari silang kumilos ng palihim. Sa kasong iyon, hindi lamang magiging mas mataas ang posibilidad ng tagumpay, ngunit magiging mas ligtas din sila. Gayunpaman, iyon ay nasa ilalim ng saligan na hindi alam ng kaaway ang kanilang kinaroroonan at mga plano. Ngayon, alam na ng kalaban na narito sila at alam na nila ang kanilang pagkakataon. Ito ay magiging lubhang mahirap at mas mapanganib na magtanong tungkol sa sikreto ng space-time key. Iyon din ang iniisip ng commander. Pakiramdam niya ay hindi na kailangang ipagpatuloy ang misyon na ito sa kasalukuyan. Aayusin niya na bumalik tayo sa lalong madaling panahon, sabi ni Ariki. Pero hindi pa ako pumayag. Hindi pumayag. Medyo natarante si Robin. Oo, sabi ni Ariki. Kung tutuusin, ito ang una nating misyon. Kung babalik tayo ngayon, nangangahulugan ito na nabigo ang ating misyon. Bagamat mailigtas natin ang ating mga buhay, tiyak na hindi ito nararapat na ipahayag. Ang pagsuko sa kalagitnaan, anuman ang dahilan, hindi ito isang bagay na dapat gawin ng isang mabuting sundalo. Isa pa, mayroon tayong mga kasamang namatay dito. Hindi natin sila maaaring hayaang mamatay ng walang dahilan. Parehong tahimik sina Robin at Alvin. Sa katunayan, kung sila ay bumalik ngayon, maaari nilang iligtas ang kanilang mga buhay, ngunit nangangahulugan din ito na ang kanilang misyon ay ganap na kabiguan. Nauwi sa kabiguan ang kanilang unang misyon, na isang malaking dagok sa kanila. Bagamat may ilang iba pang mga kadahilanan na nakasangkot, hindi ito maaaring gamitin bilang isang dahilan. Noong nagsagawa ng mga misyon ang ibang tao noon, tiyak na mas mahirap at mas delikado ito kaysa rito. Gayunpaman, ang iba ay hindi sumuko. Bukod dito, mayroon silang mga miyembro na namatay sa oras na ito. Kung bumalik sila sa pagitan ng kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti, hindi nila ito mabubuhay. Kung hindi sila naghiganti, maaalala nila ito habang buhay. Bilang karagdagan, sila ay nakaset up sa oras na ito, kaya hindi sila kumbinsido sa kanilang mga puso. Nais din nilang ibalik ang kanilang mukha. So, hindi pa ako pumayag sa arrangement for the time being, sabi ni Ariki. Gayunpaman, pagkatapos nating magkita, hihilingin ko ang opinyon ng lahat. Kung tutuusin, hindi lang ito ang aking negosyo. Kailangan ko ang kasunduan ng lahat. Kung karamihan sa inyo ay pumayag na bumalik, agad kong tatawagan ng commander at hayaan siyang ayusin ang ating paglikas. Kung ayaw mong pumunta, pagkatapos ay sasabihin ko sa commander ang ating huling desisyon. Itutuloy natin ang pagtupad sa misyon. Captain, ayoko nang bumalik ng ganito, sabi ni Alvin. Hindi tayo dapat sumuko ng ganito. Naisip ni Alvin dahil nagtatampo nga siya. Pagkatapos ng lahat, sila ay napapaligiran sa sandaling dumating sila at pagkatapos ay kailangang bumalik sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Mahirap talagang tanggapin, not to mention na nawalan sila ng members. Gusto niyang maghiganti. Bilang karagdagan, si Alvin ay palaging interesado sa lihim ng space-time key. May kaugnayan ito sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay dumating siya sa Firewind Nation at nagkaroon ng pagkakataong magtanong tungkol dito. Paano siya naging handa na sumuko ng ganoon kadali? Kung susuko sila sa pagkakataong ito, mahirap sabihin kung kailan sila magkakaroon ng pagkakataong makabalik dito. Kinailangan pa ba nilang hintayin ang mga tao ng Firewind Nation na muling lumapit sa kanila? Kaya naman ayaw na ni Alvin na bumalik ng ganito. Siyempre, ito ang kanyang opinyon. Nagpapahayag lang siya ng kanyang opinyon at igagalang ang opinyon ng iba sa huli.
Captain, hindi rin ako pupunta, sabi ni Robin. Bagamat alam kong ito ay magiging lubhang mapanganib at mahirap, kung tayo ay actress ng ganito, hindi na natin maitataas muli ang ating mga ulo at hindi na tayo gagawan ng anumang pag-unlad. Bagamat kasasabi pa lang ni Robin na magiging napakahirap ng misyon na ito, hindi ito nangangahulugan na natatakot siya. Pinag-aaralan lang niya ang sitwasyon at hindi ibig sabihin na gusto niyang bumalik. Sa katunayan, nakita niya ang kanyang mga kasama na namatay sa tabi niya. Paanong ayaw niyang maghayganti? Manam, tumango si Ariki. I understand your thoughts. However, we still need to meet up with everyone before we decide what to do in the end. Parehong tumango sina Alvin at Robin. Sila ay isang maliit na koponan at kailangang igalang ang mga opinyon ng lahat. Pagkatapos ng 2 oras na pagmamaneho, dumating na si Alvin at ang iba pa sa ibang lungsod. This time, malapit na sila sa pinagtatagwan ng mga taong tumatakas. Pagkatapos, bumaba sila sa hover na sasakyan at nagpalit ng paglalakad. Tutal, nakapasok na sila sa syudad. Kung muli nilang kinuha ang hover car, sila ay magiging napakalaki ng target at madaling malantad. Bukod dito, ang kanilang hover na sasakyan ay ninakaw at madaling malantad. Kabanata 2863. Captain, nandito ka na pala. Medyo natuwa ang mga dumating kanina nang makita si Eric at ang iba pa. Gayunpaman, nang makita nilang nawawala ang isa sa kanila, natigilan sila at pagkatapos ay medyo nalungkot. Tumango si Eric at sinabi sa lahat ang nangyari kanina. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa kanyang pagkakadikit sa likuran. Ngayon, ikaw na ang magdedesisyon kung aalis o mananatili, sabi ni Eric. Mananatili ako. Nang matapos magsalita si Eric ay may sumagot. Mananatili din ako. Ako din. Sunod-sunod din ang sagot ng iba. Maging ang 2 nasugatan ay piniling manatili. Ang hindi na lang nagsalita ay yung nakoma pa. You guys need to think this through. The Infernal Wind Nation obviously knows that we're here. This ambush didn't wipe out US, so they won't give up so easily. Tiyak na patuloy silang kukubkuban at lilipulin. Ang pananatili dito ay lubhang mapanganib, sabi ni Eric. We've thought it through. Kaka-rating lang namin dito. Kung tatakbo kami pabalik sa pagitan ng aming mga binti, hindi ko kayang mawalan ng mukha. At saka, kailangan naming ipaghiganti si Ixen, a team member said. Tama, kahit mamatay ako dito, hindi ako magsisisi, another team member said. Ang lahat ng mga miyembro ng koponan ay may parehong iniisip. Walang gustong bumalik ngayon. Kung tumakas sila ngayon, sila ay mga deserters. Lahat sila ay mga elite sa hukbo. Paano nila nagawa ang ganoong bagay? Bukod dito, nang pumunta sila dito upang isagawa ang misyon, inaasahan na nilang makaharap ang panganib. Kahit na ang kanilang misyon ay opsyonal at hindi dapat masyadong mapanganib, ito ay isang kaaway na bansa kung tutuusin. Anumang uri ng aksidente ay maaaring mangyari, kaya tiyak na naroon pa rin ang panganib. At ngayon, nangyari na ang aksidenteng inaasahan nila. Ang pagtakbo pabalik ng ganito ay talagang hindi tama. Well, since you all think so, then we'll stay and have a good fight with the people of the Firewind Nation. We'll let them know that we are not to be trifled with. Seryosong sabi ni Eric. Si Ariki mismo ay ayaw umalis. Bilang pinuno ng pangkat, hindi niya matanggap ang pagbabalik na may buntot sa pagitan ng kanyang mga binti sa kanyang unang misyon. Bukod dito, kailangan niyang maging responsable para sa mga miyembro ng kanyang koponan. Kailangan niyang ipaghiganti ang mga nasugatan at isinakripisyo sa labanan. Ayaw ding umalis ni Alvin. Gusto pa rin niyang malaman ang higit pa tungkol sa space-time key. Gayunpaman, halos may kaugnayan ito sa kanya, kaya't wala siyang masabi. Hintayin na lang niya ang mga kasama na magdesisyon. Buti na lang at pumayag ang lahat na manatili. Sa kasong iyon, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong malaman ang space-time key. Dahil may mga nasugatan na kailangang gamutin at magpagaling, hindi agad sila nakagalaw. Maaari lamang silang manatili dito pansamantala. Dahil may mga malubhang nasugatan, hindi sila madaling makagalaw. Captain, lalabas ako at mang-alap ng ilang impormasyon. Nagkusa si Alvin na sabihin kay Eric. Maghanap ka ng makakasama mo, sabi ni Eric. Malaki ang tiwala ni Ariki sa kakayahan ni Alvin.
Bukod dito, naramdaman ni Ariki na napaka-flexible ng pag-iisip ni Alvin, kaya gamaan ang loob niyang iwan ang mga bagay-bagay sa kanya. No need. Madaling maka-attract ng atensyon sa sobrang daming tao. Mas madali para sa akin na mag-isa, sabi ni Alvin. Napaisip si Ariki at naramdaman niyang may katuturan ang mga sinabi ni Alvin. Kung tutuusin, mang-alap ng impormasyon si Alvin, hindi makipag-away. Sa makatuwid, hindi kinakailangang maging kapaki-pakinabang na magkaroon ng mas maraming tao. Ito ay mas maginhawa upang pumunta ng mag-isa. Sige, mag-ingat ka. Tutal hindi naman natin ito sariling lugar, wika ni Ariki. Alam ko, sabi ni Alvin. Pagkatapos noon, tahimik na umalis si Alvin sa temporary base. Para naman sa iba, kinailangan ni Ariki na makipag-ugnayan sa likuran at ipaalam sa rear commander ang kanilang desisyon. Kasabay nito, kailangan niyang matuto ng higit patungkol sa sitwasyon sa likuran at makita kung gaano sila nalantad. Para naman sa iba, hindi rin sila maaaring manatiling walang ginagawa. Ang ilan ay tumulong sa pag-aalaga sa mga sugatan, habang ang iba ay nakabantay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kaaway na bansa. Bagamat tila ligtas sa ngayon, walang nang ahas na magpabiye sa kanilang pagbabantay. Lalo na pagkatapos ng pananambang, mas naging maingat sila. Buti na lang at pagdating dito, hindi lang sapat na armas at bala ang inihanda nila, kundi iba't ibang droga. Kaya naman, hindi nila kinailangan pang makipagsapalaran sa pagpunta sa mga ospital o parmasya sa labas para bumili ng gamot. Sa kabilang panig, binibigyang pansin din ni Angus ang pag-unlad ng bagay na ito. Gayunpaman, ang kanilang paghahanap ay nagpatuloy ng ilang oras, ngunit walang resulta. Habang lalong nagagalit si Angus, dinalhan siya ng kanyang katulong ng kapaki-pakinabang na impormasyon. May kaso ng pagnanakaw ng kotse sa Fayang City. Ang kotse ay unang nagmaneho sa mga slum ng Fayang City, at pagkatapos ay sa Jaylee City. Ang kotse ay inabandona malapit sa sentro ng lungsod ng Jaylee City. Ibig mong sabihin, ninakaw ng mga taong iyon mula sa Fengfan Country ang kotseng ito. Balik tanong ni Angus, kung ito ay isang normal na kaso ng pagnanakaw ng kotse, hindi ito isusumbong ng kanyang katulong sa kanya. Dahil sinabihan siya, natural na nauugnay ito sa mga tao mula sa Fengfan Country. Malamang ito, sabi ng assistant ni Angus. Ang sabi ng assistant ni Angus, kung normal lang ang kaso ng pagnanakaw ng sasakyan, dapat ay ibinenta na ng magnanakaw ang sasakyan. Pero, ang kaso na ito ay halatang iba. Ang sasakyan ay inabandona, at saka, nagpunta ako sa mga slums para magtanong. Parang may ilang estranghero na pumunta doon noon, ngunit lahat sila ay umalis. Ipadala kaagad ang mga tao sa Jaylee City para hanapin sila. Agad na sinabi ni Angus, bukod pa rito, mag-set up ng isang pagkubkob sa paligid ng Jaylee City. Huwag payagan ang sinuman mula sa Fengji Country na umalis. Oo, pagkatapos sumagot ng katulong ay lumabas na siya. Sa mga oras na ito, hindi pa alam ni Alvin at ng iba pa na nalantad na ang kanilang kinaroroonan. Pagkaalis ni Alvin sa pansamantalang base, naglibot muna siya sa base. Kailangan niyang maunawaan ang kapaligiran dito. Kapag nagkaroon ng panganib, maaari silang pumili ng paraan upang makalabas sa lalong madaling panahon. Ito ang dating gawin ni Alvin. Kapaki-pakinabang man ito o hindi, iiwan muna niya ang kanyang sarili ng daan palabas. Matapos maging pamilyar sa paligid, nagsimulang mag-explore pa si Alvin. Sa oras na ito, medyo payapa pa rin ang Jaylee City. Tila walang mananakit sa kanila. Hindi alam ng mga nakapaligid sa kanila noon na nandito sila. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Alvin na maging pabaya. Gaya nga ng sinabi ni Eric dati, dahil ang mga tao mula sa Fiery Wind Country ay nakagawa na, at nakaayos na sila ng napakaraming tao ng sabay-sabay, tiyak na hindi nila sila papakawalan ng madali. Sa makatuwid, kinailangan na maging maingat at magsiyasat ng mas mabuti. Kabanata 2864. Bagamat wala silang nakitang panganib sa ngayon, hindi agad nakabalik si Alvin. Ngayon na ang lahat ay may malinaw na dibisyon ng paggawa, siya ang namamahala sa investigasyon. Naturally, hindi na kailangang magmadali pabalik. Bukod dito, ang pansamantalang kawalan ng panganib ay hindi nangangahulugan na palaging walang panganib. Hindi binitawan ni Alvin ang kanyang pagbabantay, at pinatunayan ng mga katotohanan na tama siya.
Makalipas ang mga 4 o 5 oras, malinaw na naramdaman ni Alvin na medyo iba ang kapaligiran. Buong taon siyang naghahanap buhay sa daungan kaya hindi siya masyadong sensitibo dito. Nalaman niya na sa lungsod na ito, mas maraming tao na may iba't ibang aura. Bagamat ang mga taong ito ay kahawig ng mga ordinaryong tao, naramdaman ni Alvin ang aura ng mga sundalo mula sa kanila. Kung tutuusin, iba ang mga sundalo sa mga ordinaryong tao. Bagamat ang mga taong iyon ay hindi nakasuot ng uniforme ng militar, matukoy ni Alvin ang kanilang pagkakakilanlan. Bukod dito, kapag naglalakad ang mga taong iyon, ang kanilang mga mata ay hindi tumitingin. Sa halip, kaliwat kanan ang tingin nila na parang may hinahanap o kung sino. Sa ganitong paraan, mas natiyak ni Alvin ang kanilang pagkakakilanlan. Nandito na ang mga humahabol. Hindi akalain ni Alvin na hindi sila maaabutan at mahahanap ng kalaban. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Fiery Wind Country, ang teritoryo ng kaaway. Bukod dito, inayos nila ang isang malaking bilang ng mga tao mula sa simula upang ipakita na sineseryoso nila ang bagay na ito. Kaya naman, tiyak na gagamitin nila ang kanilang puwersa para habulin sila. Ito ay isang oras lamang. Halatang hinahabol sila ngayon. Sa pagkakataong ito ay mas maaga pa sa inaakala ni Alvin. Siguro ang sasakyan ang tumambad sa ating kinaroroonan, isip ni Alvin. Sa daan, naging maingat sila. Kung saan man may mga taong nakatingin sa labas, papansinin nila ang pagtatakip ng kanilang mga mukha. Ang tanging lugar na namiss nila ay ang sasakyan. Kung tutuusin, ninakaw ang sasakyan, kaya madaling matarget. Gayunpaman, nangyari na ito. Hindi na kailangang isipin kung ano ang sanhi nito. Captain, alam na ng kalaban na nandito tayo sa lungsod na ito. Hinahabol nila tayo. Mabilis na nakipag-ugnayan si Alvin kay Eric at iniulat ang impormasyon dito. Marami ba sila? Tanong ni Eric. Tumingin si Alvin sa mga naglalakad sa kalsada at sinabing, marami. Alam ba nila kung saan tayo nagtatago? Tanong ni Eric. Hindi pa nila dapat alam. Hinahanap pa nila sa syudad, malapit sa kung saan namin inabandona ang sasakyan, sabi ni Alvin. Bumalik ka kaagad, sabi ni Eric. Pumunta ka sa pinagtataguan natin at bantayan mo. Kapag malapit na sila, atras tayo agad. Naabutan na sila ng kalaban. Natural, umaasa si Ariki na umatras kaagad. Sa kasamaang palad, mayroon silang nasugatan na mga tao. May kabuuang 3 sugatan, isa sa kanila ay malubhang nasugatan at walang malay. Ang paglipat sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay walang maidudulot na mabuti sa katawan ng kasamang iyon. Sa makatuwid, ito ay pinakamahusay na hindi upang ilipat kung maaari nilang, at upang antalahin para sa hanggat maaari. Sige, babalik din ako, sabi ni Alvin. Ang mga alalahanin ni Ariki ay kapareho ng kay Alvin, kaya naintindihan niya ang desisyon ni Ariki. Sa oras na ito, kararating pa lang ng kalaban. Napakalaki ng Jelly City, at magtatagal para mahanap ang mga ito. Ang panahong ito ay maaaring gamitin upang pagalingin ang mga nasugatan. Bagamat hindi na lubos na makabangon ang mga lubhang nasugatan sa ganoong kaikling panahon, maaari silang gumaling kahit kaunti. Para naman sa mga bahagyang nasugatan, may posibilidad na sila ay ganap na makabangon. Kapag nakabawi na sila, mababawasan ng malaki ang pressure sa kanila. Bukod dito, magkakaroon sila ng 2 pang puwersang pang-combat, na magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanilang mga operasyon sa hinaharap. Mabilis na bumalik si Alvin sa kanyang pansamantalang himpilan at nakahanap ng lugar na may magandang tanawin na mapagtataguan. Pagkatapos ay tahimik niyang pinagmamasdan ang sitwasyon sa paligid upang maiwasan ang sinumang makalapit. Sa katunayan, hindi madaling makahanap ng ilang tao na sadyang nagtatago sa ganoon kalaking lungsod. Sa pinakakaunti, napakahirap na hanapin ang mga ito sa maikling panahon. Hanggang sa kinagabihan ng sumunod na araw ay nakita ni Alvin ang ilang kahinahinalang tao na papalapit sa kanilang pansamantalang base. Bukod dito, tila ang mga taong ito ay hindi natukoy kung saan sila nagtatago at naghahanap lamang hanggang dito. Mahigit 1 araw, hindi nakabalik si Alvin sa pansamantalang base. Nanatili lang siya sa labas at kumakain ng tuyong pagkain kapag siya ay nagugutom. Tungkol naman sa pagtulog at pagpapahinga, sinadya ni Ariki na palitan siya ng iba. Gayunpaman, hindi pumayag si Alvin.
Buong gabi siyang walang tulog pero napakasigla pa rin niya. Captain, may ilang tao na papunta dito, kontak ni Alvin kay Ariki. Bumalik ka, naghahanda na tayo para lumikas, sabi ni Ariki. Dahil natagpuan na ng kaaway ang lugar na ito, dapat silang humanap ng paraan para makaalis. Kung maghihintay pa sila, madali silang mapapalibutan. Could lead. Okay, sagot ni Alvin. Gayunpaman, nang bumalik si Alvin, nakita niya ang isang eksenang ayaw niyang makita. Nakita niya na may mga kaaway na naghahanap mula sa iba't ibang direksyon. Hindi niya alam kung nagkataon lang, ngunit ang kanilang pansamantalang base ay nagkataong nasa kulungang ito. Nagmamadaling sinabi ni Alvin kay Eric ang kanyang nakita, at saka siya nagmamadaling bumalik. Pagbalik ni Alvin sa pansamantalang base, nakita niya ang ilan sa kanyang mga kasamahan na gumagamit ng mga granada sa kanilang katawan para gumawa ng mga bomba. Matapos makuha ang balita mula kay Alvin ay nagsimula na silang maghanda. Sa tuwa ni Alvin, nakakalakad na ng mag-isa ang dalawang kasamang bahagyang nasugatan. Bagamat medyo namumutla pa ang kanilang mga mukha, mukhang determinado sila. Ang kakayahang maglakad ng mag-isa ay lubos na makakabawas sa pasanin ni Alvin at ng iba pa. Bukod dito, nagising na rin ang malubhang nasugatang kasama. Hindi man siya makalakad mag-isa, halatang mas maganda ang kanyang kutis kaysa kahapon. Napakahalaga ng isang araw na ito para kay Alvin at sa iba pa. Agad namang tumulong si Alvin sa paggawa ng mga bomba. Pagkatapos, lahat ay naglagay ng mga bomba sa isang walang tao na bahay sa di kalayuan. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-impake ang lahat. Boom! Hindi nagtagal, isang pagsabog ang dumating mula sa bahay. Malinaw na may nakapasok sa bahay at nag-trigger ng bomba para sumabog. Ang malaking pagsabog ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Nagliwanag ang mga ilaw sa mga bahay ng ilang residente. Ang mga sundalo ng Wild Wind Nation na naghahanap kay Alvin at ang iba pa ay tumakbo patungo sa direksyon ng pagsabog. Halatang naaakit ang kanilang atensyon sa pagsabog. Ginamit ni Alvin at ng iba pa ang pagkakataong ito upang makatakas sa ibang direksyon at tumakas sa malayo. Kabanata 2865. Gamit ang kaguluhang dulot ng pagsabog ng bomba, matagumpay na nakatakas si Alvin at ang iba pa sa dati nilang pinagtataguan at tumakas palabas ng lungsod sa ilalim ng takip ng gabi. Naabutan na ng kalaban at hindi naligtas ang lungsod. Bagamat ang pagsabog ay nagbigay daan sa kanila na matagumpay na makapagtago, makaakit din ito ng mas maraming tao. Kaya naman, kinailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Nagnakaw ng sasakyan si Alvin sa tabing kalsada. Pumasok ang lahat at nagmaneho palabas ng lungsod. May nasugatan silang mga tao sa kanilang tagiliran. Kung walang sasakyan, magiging napakahirap. Ang kanilang bilis ay maaapektuhan at magiging madali para sa kalaban na makahabol. Gayunpaman, nang malapit ng lisanin ng mga tao ang lungsod, napagtanto nila na mayroon ng mga taong nagbabantay sa pintuang bayan. Ang mga taong ito ay iba sa mga taong naghahanap sa lungsod noon. Lahat sila ay nakasuot ng uniforme ng militar, at halatang galing sila sa hukbo. Hinaranggan ng mga taong ito ang tarangkahan ng lungsod, at lahat ng pumasok o umalis ay kailangang suriin. Bukod dito, hindi lamang sila nag-set up ng mga depensa sa lupa, ngunit mayroon din silang mga sasakyan sa himpapawid. Bukod dito, ang bawat hover na sasakyan na lumipad ay kailangang suriin. Sa madaling salita, upang mahuli si Alvin at ang iba pa, ang Firewind Nation ay nagpakilos ng maraming puwersa. Desidido silang hulihin si Alvin at ang iba pa. Kapitan, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Alvin na namamahala sa pagmamaneho. Magpalit tayo ng direksyon at suriin ang iba pang mga gate ng lungsod, sabi ni Eric. Tumango si Alvin at nagmaneho sa kabilang direksyon ng lungsod. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigo, mayroon ding mga sundalo mula sa Firewind Nation na nagbabantay sa gate ng lungsod sa kabilang direksyon. Hindi sumuko si Alvin at nagpalit ng direksyon. Sa huli, nalaman niyang may mga taong nagbabantay sa bawat tarangkahan ng lungsod. Malinaw, natukoy ng kaaway na sila ay nasa lungsod na ito at determinado silang hulihin sila. Kahit na ito ay tumagal ng maraming pagsisikap, hindi sila magdadalawang isip na gawin ito. Natahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Batid ng lahat ang pagkaapurahan ng kasalukuyang sitwasyon.
Ngayong dumami na ang mga kaaway sa lungsod, habang tumatagal sila, mas malamang na mahuli sila. Hindi nila dapat ginagawa ito ng matagal. Kung tutuusin, ito ay isang malaking lungsod sa Firewind Nation. Napakalaki ng daloy ng mga tao na pumapasok at umaalis araw-araw. Kung gagawin nila ito, tiyak na magkakaroon ng opinyon ng iba, sabi ng isang miyembro ng koponan. That's not necessarily true. Seeing that they spent so much effort to find us, siguradong hindi sila madaling susuko kung hindi nila tayo mahanap, another team member said. Ano ang dapat nating gawin? Pilitin kaming pumasok. Panipi, mukhang iyon lang ang paraan. Lahat ay nagsisikap na mag-isip ng solusyon. Paglabas para magsagawa ng misyon, lalo na sa isang kaaway na bansa, dapat naisip ng lahat na magkakaroon ng isang mapanganib na sitwasyon. Kaya naman, kahit na medyo nag-aalala sila ngayon, hindi sila nasira ng damdamin. Sa halip, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang makapag-isip ng solusyon. Gayunpaman, hindi madaling mag-isip ng isang solusyon, lalo na kapag sila ay nasa isang ganap na passive na sitwasyon. Tumingin si Alvin sa lahat at saka sinabi kay Eric, Captain, hindi tayo pwedeng manatili na lang sa syudad. I'll go and distract them. Pupunta ka. Hindi pwede. Tumanggi si Ariki nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya kayang panuulin ang mga miyembro ng kanyang koponan na nasa panganib. But your idea is good. Ako mismo ang gagawa. I'll lure them away, and you guys will take advantage of the gulo para makatakas. No, Captain, you can't go. Masyadong delikado. Tama na, Kapitan. Bitawan mo ako. Pupunta ako. Ang iba pang miyembro ng pangkat ay nagkusa na magboluntaryo. Sa oras na ito, walang piniling umatras. Sige, stop arguing. Ako ang kapitan mo. Ako dapat ang gumagawa nito, sabi ni Eric. Captain, bitawan mo ako, sabi ni Alvin. Ikaw ang kapitan. Hindi mo dapat kinukuha ang ganitong bagay. Ang kailangan mong gawin ay pangunahan ang lahat para makumplito ang misyon at ibalik ang lahat, huwag gawin ang ganitong bagay. Mas bagay ako, at saka, ako ang pinakamagaling na driver sa amin. At the same time, sinadya kong i-explore ang kapaligiran dito dati. Noon, naisip ko na kung mas makakatakas tayo, mas madali para sa akin na makatakas, mas naiintindihan ko ang paligid. Nakinig si Eric sa mga salita ni Alvin at nanahimik. Kahit ayaw niyang aminin, alam niyang may katuturan ang mga sinabi ni Alvin. Siya ang kapitan, at ang kanyang tungkulin ay hindi maniningil sa mga linya ng kaaway. Siyempre, kapag oras na para sumugod sa mga linya ng kaaway, hindi siya outrisk. Gayunpaman, ang kanyang mas mahalagang gawain ay ibalik na buhay ang lahat. Kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya upang maibalik na buhay ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Sa makatuwid, mula sa puntong ito ng pananaw, hindi masyadong angkop para sa kanya na gawin ang gawain ng pag-akit sa kaaway palayo. Isa pa, si Alvin talaga ang pinakamagaling na driver sa kanila. Ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay lubos na kinilala ng lahat sa kampo. Kung hindi si Alvin ang magdadrive ng lahat ng sasakyan sa daan. Malinaw, ang mga kasanayan sa pagmamaneho ay napakahalaga. Hanggat hindi siya nahuli ng kaaway, mas mababa ang panganib sa kanya. Siyempre, hindi dahil walang panganib, ngunit medyo hindi gaanong mapanganib kaysa sa iba. Bilang karagdagan, mas naunawaan ni Alvin ang kapaligiran kaysa sa iba. Si Alvin ang lumabas para mag-imbestiga, kaya nga mas madali para sa kanya ang makatakas kaysa sa iba. Sa pag-iisip tungkol dito, tila mas bagay si Alvin. Gayunpaman, nadama ni Eric na hindi angkop para sa isang recruit na tulad ni Alvin na magsagawa ng gayong mapanganib na misyon ng Pain. Not to mention na siya ang kapitan, yung iba mga veterano din. Mas nararapat para sa kanila na isagawa ang misyong ito sa panahong ito. Captain, naayos na. Nakangiting sabi ni Alvin, bagaman recruit ako, hindi naman masyadong masama ang combat ability ko. Sa katunayan, kitang-kita ng lahat ang pagsulong ni Alvin sa kampo sa panahong ito. Kung hindi sana siya ipinadala para isagawa ang misyong ito. Okay, ang misyon na ito ay ibibigay sa iyo. Sa wakas ay nagpasya si Eric. Para sa kaligtasan ng mas maraming tao, sa oras na ito, dapat may magsakripisyo at makipagsapalaran upang maisakatuparan ang misyon na ito ng Pain.
Gayunpaman, dapat kang mag-ingat. Magkikita tayo sa kabisera ng Fiery Wind Nation mamaya. Ang layunin ng kanilang misyon sa pagkakataong ito ay impormasyong nauugnay sa Space-Time Key, at ang taong maaaring makaalam ng impormasyong ito ay si General Angus. Kaya naman, kailangan nilang humanap ng paraan para mapalapit kay Angus at makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Si Angus ay nanirahan sa kabisera ng Fiery Wind Nation. Dahil ang lahat ay nagpasya na hindi na bumalik at manatili sa Fiery Wind Nation, hindi sila susuko sa misyon. Kahit na napakadelikado ng misyong ito, patuloy pa rin nila itong gagawin. Sa makatuwid, kailangan nilang pumunta sa kabisera ng Fiery Wind Nation. Kaya naman, nagkasundo sina Eric at Alvin na magkita sa kabisera ng Fiery Wind Nation. Kabanata 2866. Bagamat napagdesisyonan nilang gamitin si Alvin bilang Cain, hindi agad sila kumilos dahil may oras pa sila. Dahil sa nakaraang pagsabog, karamihan sa mga kaaway sa lungsod ay pumunta sa direksyon na iyon. Tulad ng para sa paghahanap sa iba pang mga direksyon, kailangan nilang magpahinga ng husto. Maaari silang pansamantalang magtago, bukod dito, gabi pa noon, at ang dilim ng gabi ay nakatulong sa kanila na magtago. Ang isa pang punto ay ang bawat oras na sila ay naantala, bagaman sila ay nasa panganib, ang taong nagbigay ng utos na hanapin sila ay mas mapipilitin din. Katulad ng sinabi nila noon, ang Jaylee City ay isang malaking lungsod. Araw-araw, maraming tao ang papasok at lalabas. Ngayong susuriin na ng mga sundalo ang bawat taong papasok at lalabas, maaantala nito ang oras ng ibang tao. Siguradong magdudulot ito ng sama ng loob at kawalang kasiyahan sa mga tao sa lungsod. Tiyak na tutuligsa sila sa taong nagbigay ng utos na ito. Kung ang taong iyon ay hindi makakatagal at binawi ang utos na mag-blockade, natural na ito ay isang magandang bagay para kay Alvin at sa iba pa. Hindi nila kailangang makipagsapalaran at mas madaling makatakas. Kung magpumilit ang kabilang partido at hindi handang bawiin ang utos, magdudulot din ito ng galit sa puso ng mga tao sa lungsod. Habang tumatagal, mas magagalit sila. Kapag dumating ang oras, maaari nilang gamitin ito upang lumikha ng kaguluhan at gawing mas madali para sa kanila na makatakas. Kaya naman, si Alvin at ang iba ay hindi nagmamadaling lumabas. Sa halip, nakahanap sila ng mapagtataguan. Sa sandaling ito, talagang nasa ilalim ng matinding pressure si Angus, tulad ng naisip ni Alvin at ng iba pa. Ang pag-set up ng blockade sa labas ng Jaylee City ay talagang hindi isang simpleng bagay. Ang Jaylee City ay isang malaking lungsod na may malaking populasyon. Napakalaki ng daloy ng mga taong pumapasok at umaalis sa lungsod araw-araw. Sa ganitong blockade, mahihirapan ang maraming tao sa paglalakbay. Hindi nagtagal pagkatapos ng blockade, nakatanggap si Angus ng maraming reklamo. Kung reklamo lang ng mga ordinaryong tao, hindi isa sa puso ni Angus. Gayunpaman, maraming mayayaman at makapangyarihang tao sa Jaylee City. Inis na inis din sila sa utos ni Angus na hamarang. Ang mga taong ito ay may sariling koneksyon. Gumamit sila ng iba't ibang koneksyon para magreklamo at ma-pressure si Angus. Umaasa na agad niyang bawiin ang blockade at ibabalik sa normal ang Jaylee City. Maraming mga tao ang hindi nasisiyahan na ang usapin ay hindi sukat para sa ilang mga especially iya mula sa Fengli Country. Wala silang pakialam kung mahuli nila ang mga especially iya o hindi. Kung tutuusin, kahit na tumakas ang mga especially iya, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang pagbara ni August sa Jaylee City ay magdadala sa kanila ng maraming problema. Kaya naman, mahigpit nilang hiniling na agad na alisin ni Angus ang blockade. Ibinaba ni Angus ang telepono ng may malungkot na mukha. Tahimik na tumabi ang katulong, walang lakas ng loob na magsalita. Sa loob ng maikling panahon, nakatanggap na si Angus ng 12-dosenang mga tawag. Ang mga tawag na ito ay para sa kanya na agad na kanselahin ang lockdown sa Jaylee City. Ang ilang mga tao ay direktang pinagalitan si Angus pagkatapos na konektado ang tawag. Dahil dito, napakasama ng mood ni Angus. A bunch of short-sighted guys, pagmumura ni Angus sa mahinang boses. Nalaman na ni Angus mula sa especially iyan ng Fengli Country na ang mga taong ipinadala sa Fiery Wind Country sa pagkakataong ito ay mula sa kampo na kanilang napasok noon. Dapat malaman na ang space-time key ay nasa lungsod na iyon.
Sa panahong ito, dahil sa panggigipit mula sa iba't ibang partido, hindi nagpadala si Angus ng malaking bilang ng mga especially iya upang makalusot sa Fengli Country at sa kampong iyon. Kaya naman, hindi niya masyadong alam ang sitwasyon sa kampo na iyon. At ngayon, nagkataong narito ang mga sundalo mula sa kampo na iyon upang magsagawa ng isang misyon. Paano sila pinabayaan ni Angus ng ganoon kadali? Ito ay malinaw na imposible. Pagkatapos ng lahat, ang space-time key ay masyadong mahalaga kay Angus. Hindi niya kayang isuko ang kahit katiting na bakas. Sa makatuwid, kahit na tumagal ng maraming pagsisikap, kailangan niyang makuha ang mga taong iyon. Buti na lang at hindi alam ni Angus na nandito rin si Alvin. Kung alam niya na dumating si Alvin sa Fiery Wind Country, nagpadala sana siya ng mas maraming tao sa Jelly City. Kahit na kailanganin niyang hukayin ang 3 talampakan ng Jelly City, mahuhuli pa rin niya si Alvin at ang iba pa. General, parami ng parami ang humihiling sa atin na alisin ang selyo ng Jelly City ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Mahinang tanong ng katulong pagkaraan ng mahabang panahon. Huwag kang mag-alala sa kanila. Sinabi ni Angus, ano ang alam nila? Ang mga taong iyon mula sa Fengli Country ay napakahalaga sa amin. Maaaring alam nila ang tungkol sa space-time key, kaya kailangan natin silang makuha. At saka, hinayaan talaga ng ating mga subordinate na makatakas ang mga taong iyon mula sa Fengli Country kahit alam nilang darating sila. Ang bagay na ito ay tiyak na gagamitin laban sa atin. Sa makatuwid, kailangan nating hulihin ang mga taong iyon mula sa Fengli Country ngayon para maiwasan silang pagchichismisan. Panipi, si Angus ay isang sumisikat na bituin sa Fiery Wind Country nitong mga nakaraang buwan. Marami na siyang kapangyarihan ngayon, na natural na ikinainggit ng maraming tao. Si Angus mismo ay may kamalayan sa sitwasyong ito. Alam niyang sa likod niya ay may isang grupo ng mga tao na naghihintay na magkamali siya. Kapag nagkamali siya, tiyak na susugurin siya ng mga ito na parang mga gutom na lobo at kakagitin siya ng pira-piraso. Kapag dumating ang oras na iyon, maaaring mamatay siya ng walang libingan. Sa makatuwid, hindi maaaring magkamali si Angus. Nagkamali man siya, kailangan niyang bumawi bago umatake ang mga iyon. Sa makatuwid, hindi niya maaaring pabayaan ang sinuman sa mga taong iyon mula sa Fengli Country. Alam din ng assistant ni Angus ang sitwasyong ito, kaya hindi niya pinabulaanan si Angus. Sa halip, nag-aalalang sinabi niya, may balita mula sa Jelly City. Ang mga tao sa lungsod ay galit na galit sa amin dahil sa pagsasara ng mga pintuan ng lungsod. Ang galit na ito ay unti-unting nabubuo. Kung magde-delay kami ng matagal, natatakot ako na may mangyari doon. Walang magiging problema sa maikling panahon. Paanong hindi maintindihan ni Angus ang sitwasyon? Aniya, maging alerto ang mga tao sa mga tarangkahan ng lungsod. Kung sino man ang nagdudulot ng kaguluhan, dapat silang supilan kaagad. Gayun din, hayaan ang mga taong namamahala sa paghahanap sa lungsod na magmadali. Kailangan nating mahanap ang mga taong iyon mula sa Fengli Country bago tuluyang mawalan ng kontrol ang mga tao sa lungsod. Alam ni Angus na siya ay nasa isang karera laban sa oras. Sa ngayon, ito ay isang bagay kung sino ang may higit na pasensya. Bagamat mukhang matigas siya, hindi siya nang ahas na ilock ang Jelly City nang walang katapusan. Sa makatuwid, kailangan niyang hayaan ang kanyang mga nasasakupan na mapabilis at huwag hayaang tuluyang mawalan ng kontrol ang usapin. Sige, ipapaalam ko agad sa kanila, sabi ng katulong. Pagkaalis ng katulong ay si Angus lang ang nasa kwarto. Bulong niya sa sarili, gusto kong makita kung sino ang makakatagal hanggang sa huli. Huwag mo akong hayaang mahuli ka. Kung hindi, gagawin kitang patay na. Kabanata 2867. Ang unang sumuko ay si Alvin at ang iba pa. Ang Jelly City ay abala sa aktibidad sa gabi. Ang balita ng tarangkahan ng lungsod ay talagang nagdulot ng isang malaking sensasyon sa lungsod. Gaya nga ng naisip ni Elvin at ng iba pa, marami talaga ang hindi nasisiyahan sa balita. Gayunpaman, ang taong nag-utos na isara ang tarangkahan ng lungsod ay nagpatuloy sa huli. Nagpatuloy ang lockdown. Kahit na parami ng parami ang hindi nasisiyahan, ang kabilang partido ay walang intensyon na i-unlock ang gate ng lungsod. Bilang karagdagan, ang paghahanap kay Alvin at sa iba pa sa lungsod ay isinagawa ng mas mabilis at mas may kumpiyansa.
Pagkatapos ng lahat, si Alvin at ang iba ay mula sa Fengli Nation. Bagamat walang gaanong pagkakaiba sa wika sa pagitan ng dalawang bansa, may mga pagkakaiba pa rin sa kanilang mga punto at hitsura. Karagdagan pa, si Alvin at ang iba pa ay kara-rating lang sa Jaylee City at itinuring na mga hindi pamilyar na mukha. Sa lugar na ito kung saan may mga surveillance camera kung saan-saan, madaling malantad ang kanilang kinaroroonan. Kaya naman, para maiwasang matrap na parang pagong sa banga, nagpasya si Alvin at ang iba pa na pumasok. Napakahirap maghintay para sa kabilang partido na alisin ang selyo sa kanila. Captain, pupunta ako at gagawa ng kaguluhan mamaya para maakit ang atensyon nila. You guys take advantage of the gulo at umalis agad. Huwag muna akong hintayin. Pupunta ako sa capital ng Firewind Nation para hanapin ka, sabi ni Alvin kay Ariki bago umalis. Okay, malakas na tumango si Ariki. Tinapik niya ang balikat ni Alvin at sinabing, mag-iingat ka. Magkikita tayo sa Kapitolyo ng Firewind Nation. Huwag mo kaming masyadong paghintayin, okay? Huwag kang mag-alala, Kapitan. Napangiti si Alvin. I won't make you wait too long. Baka mauna pa ako sa inyo. Mabuti yun, sabi ni Ariki. Pagkatapos noon, niyakap ni Ariki si Alvin at tinapik sa likod para palakasin ang loob niya. Isa-isa ring nagpaalam kay Alvin ang ibang miyembro at pinaalalahanan itong mag-ingat. Sige, mauna na ako. Pagkatapos magsalita ni Alvin, binigyan niya ng military salute ang lahat. Pagkatapos, sumakay siya sa isang hovercar na kakakuha lang niya at tinungo ang gate ng lungsod. Ferry na rin. Ilang sandali pa ay umalis na si Alvin, sumakay na rin si Ariki at ang iba pa sa sasakyan at tinungo ang gate ng lungsod. Sumunod sila sa likod ni Alvin pero may distansya sa kanya. Sa gate ng lungsod, marami ng sasakyan ang nagkukumpulan. Bumusina ang mga tao sa inis, na nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Bagamat may ilang gate ng lungsod ang Jaylee City, napakaraming tao dito. Napakaraming tao ang pumapasok at lumalabas sa lungsod araw-araw. Bagamat maaari silang maghiwalay, marami pa rin ang mga tao sa bawat tarangkahan ng lungsod. Bukod dito, napakahigpit ng mga sundalo sa kanilang paghahanap sa bawat sasakyan. Sa ganitong paraan, magtatagal ito ng mas maraming oras. Ang gate ng lungsod na hinahanap ni Alvin ay ang pinakamasikip sa ilang mga gate ng lungsod. Sa makatuwid, ito rin ang pinakamasikip sa oras na ito. Mayroong hindi bababa sa libu-libong mga kotse na natipon malapit sa gate ng lungsod, kapwa sa langit at sa lupa. Then, let me create some fun and excitement for you, bulong ni Elvon sa sarili habang nakatingin sa mga sundalo at pumaroda ng mga sasakyan sa harapan niya. Tapos, bigla siyang bumilis. Sa tarangkahan ng lungsod, tinitiis ng mga sundalo ng Firewind Nation ang kawalang kasiyahan at reklamo ng mga mamamayan ng Jaylee City habang hinahalughog nila ang bawat sasakyan. Sa totoo lang, hindi nila gustong gawin ang trabahong ito. Sino ang handang makita ang iba na umiikot ang kanilang mga mata at makinig sa mga reklamo ng ibang tao? Bukod dito, naramdaman din nila na sobra-sobra na ang pagsil sa buong Jaylee City. Gayunpaman, wala silang pagpipilian dahil ito ay isang utos mula sa mga nakatataas. Bilang mga sundalo, maaari lamang nilang piliin na sundin ang mga utos. Kahit na hindi sila masaya, kailangan nilang tiisin ito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga nakatataas. Kailangan bang dumaan sa napakaraming problema para lang sa ilang sundalo mula sa Fengfan Nation? Isang sundalo ang katatapos lang maghanap ng sasakyan at pinabayaan ito. Hindi lang nagpasalamat ang kabilang partido, pinagalitan pa siya. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng mga malalaking putok na iyon? Tayong mga sundalo ay maaari lamang sumunod sa mga utos, sabi ng isa pang sundalo. Kung tatanungin mo ako, yung mga taga Fengfan Nation ay hindi pa rin alam kung nasaan sila sa lungsod. Katangahan sila kung mag-barge in pagkatapos makita kung gaano tayo kahigpit. Kaya hindi na kailangang maghanap ng maingat, sabi ng sundalo noon. You better don't have such thoughts. Kapag nalaman ng officer, hindi ka makakaligtas sa malupit na bulyo. Baka mag-round ka pa, sabi ng sundalo sa tabi niya. Ganon ba kahigpit? Ang sundalong ito ay halatang bagong recruit at kakapasok lang sa hukbo hindi pa matagal na ang nakalipas.
Sa makatuwid, hindi pa niya natikman ang ilan sa mga parusa sa hukbo at hindi malinaw ang tungkol dito. Iyon ay tiyak. Hindi mo nakita kung paano nagsagawa ng ganoong tagal ang mga nakatataas upang mahuli ang mga taong iyon mula sa Fengfan Nation. Ipinakikita nito na labis silang nagmamalasakit sa mga taong iyon. Kung maglakas loob kang magpabees sa bagay na ito, hindi ka nila papakawalan ng madali. Sa tingin ko hindi na kailangan. Nagkibit balikat ang sundalo at hindi nang ahas na magpakalma. At saka, sinasabi ko lang. Who cares if it's needed or not? We just have to do our own thing. Sabi ng sundalo sa tabi niya, hanapin mong mabuti. Huwag hayaang dumaan ang mga taong iyon mula sa Fengfan Nation sa ilalim ng mga mata ng mga tao sa labas. Huwag kang mag-alala, tiyak na imposible. Sa sandaling ito, isang sundalo ang biglang nakakita ng isang hover na sasakyan sa ere. Hindi ito sumunod sa mga patakaran at sa halip ay gumagalaw ng random sa himpapawid sa napakabilis na bilis. Mabilis siyang sumigaw gamit ang loudspeaker, "That blue hover car, please stop for inspection. Please stop for inspection." Gayunpaman, tila hindi siya narinig ng sasakyang iyon at nagpatuloy sa paggalaw sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, ang kotse na iyon ay hindi direktang umangkas patungo sa checkpoint sa gate ng lungsod. Sa halip, random itong gumalaw sa himpapawid. Iba ang hangin sa lupa. Sa lupa, ang mga kotse ay maaari lamang magmaneho sa mga sementadong kalsada. Gayunpaman, walang napakaraming panuntunan pagdating sa pag-hover ng mga kotse. Maaari silang magmaneho kahit saan. Hindi nila kailangan ng mga kalsada hanggat hindi nila sinasadyang mabangga ang ibang sasakyan. Nakita ng sundalong iyon na walang kwenta ang kanyang mga sigaw at papasakay na sana sa sasakyan para harangin ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bintana ng hover na kotse ay biglang gumulong pababa. Ilang itim na bagay ang itinapon ng mga tao sa sasakyan. Sa ilalim ng impluwensya ng gravity, nahulog sila sa napakabilis na bilis. Sa sandaling makita niya ang mga bagay na iyon, likas na nadama ng sundalo na hindi maganda ang sitwasyon. Gayunpaman, walang silbi na sabihin ang anumang bagay sa oras na ito. Boom! Matapos mahulog ang mga itim na bagay na iyon, sumabog sila sa open space. Kabanata 2868. Dahil sa napakalaking pagsabog, tumahimik ang buong eksena. Pagkatapos, nagsimula itong kumulo na parang kumukulong tubig. Naghalo ang hiyawan, sumpa, at hiyawan. Hindi tumigil ang mga aksyon ni Alvin na lumikha ng kaguluhan. Pinaandar niya ng napakabilis ang sasakyan at nagpatuloy sa paghahagis ng bomba sa lupa. Gayunpaman, si Alvin ay hindi isang taong walang konsensya. Nang ihagis niya ang mga bomba, inihagis niya ang mga ito sa bakanteng espasyo sa tabi ng kotse at hindi itinapon sa karamihan. Maari niyang salakayin ang mga sundalo ng Blazing Wind Country nang walang pag-aalinlangan, ngunit hindi niya kayang patayin ang walang pagtatanggol na mga sibilyang ito. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao sa kotse kung ano ang iniisip ni Alvin. Ang alam lang nila ay may panganib sa kanilang paligid, at ang pagsabog ay nangyari sa tabi nila. Kaya naman, sila ay lubos na natakot at nagmamadaling umalis sa lugar na ito. Biglang nag-ulo ang eksena. Sa lupa at sa langit, libu-libong sasakyan ang gustong tumakas. Lalo na nang marinig nila ang palakas ng pagsabog, ayaw nilang manatili dito kahit saglit. Dati, bagamat hindi nasisiyahan ng mga may-ari ng mga hover cars, maaari pa rin silang mag-atubili na makinig sa mga utos ng mga sundalo at lumapag sa lupa para sa inspection. Gayunpaman, wala silang mod na gawin iyon ngayon. Agad nilang pinaandar ang sasakyan at mabilis na umakyat sa langit. Biglang lumitaw ang maraming hover na sasakyan sa kalangitan. Dapat malaman ng isang tao na kahit na mayroon ng mga hover na sasakyan dito, ang mga talagang kayang bilhin ng mga ito ay ang mga mayayaman pa rin. Maraming mayayamang tao sa Jelly City, kaya maraming hover car. Ang mga mayayaman na ito ay orihinal na napakamayabang. Nang sila ay inspeksyon ng mga sundalo, sila ay labis na hindi nasisiyahan. Ngayong napagtanto nila na may panganib sa kanilang paligid, hindi na nila gaanong pinansin. Bagamat pinalapag sila ng mga nakapaligid na sundalo, hindi sila nakinig. Kayong mga sundalo gusto pa kaming kontrolin. Binigyan ka na namin ng mukha sa pamamagitan ng pakikinig sa iyo. Ngayong may panganib sa ibaba, gusto mong mapunta tayo.
Gusto mo bang mamatay tayo? Bakit kami makikinig sa iyo? Kung ikukumpara sa lupa, halatang mas ligtas ito sa kalangitan. Ang pagsabog ay umalingaw sa lupa, kaya't maaari lamang silang umahan sa hangin. Sa oras na ito, pinili ng mga may-ari ng sasakyan na ilabas sa ere. Hindi man lang nila pinansin ang babala ng mga sundalo. Dahil dito ay labis na nagalit at nabalisa ang mga sundalo, ngunit wala silang magagawa. Kung tutuusin, sila ay mga ordinaryong sundalo lamang. Hindi sila naglakas loob na barilin ang mga sibilyan ng basta-basta. Napakagulo ngayon. Kapag nagpaputok na sila, magpapulala lang ito. Kapag dumating ang oras na iyon, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Bukod dito, ang mga taong ito na kayang magmaneho ng mga hover na sasakyan ay pawang mayayamang tao. Hindi sila mga taong maaari nilang masaktan. Sa makatuwid, maaari lamang silang sumigaw ng desperadong at hindi ng ahas na gumawa ng anumang puwersang hakbang. Sa ganitong paraan, mas naging magulo ang eksena. Sa lupa at sa kalangitan, isang kabuoang libu-libong mga kotse ang nagsimulang kumarira upang umalis sa lugar na ito. Bagamat maraming kawal sa tarangkahan ng lungsod, malinaw na hindi ito sapat sa oras na ito. Kahit anong sigaw nila, sa harap ng panganib na nagbabanta sa buhay, hindi sila pinakinggan ng mga may-ari ng sasakyan. The situation is already out of control. It's useless to stop those people. Nakikinig ang lahat. Habulin agad yung Blue Hover na sasakyan. Malamang nasa loob ang target natin. Ang commander sa tarangkahan ng lungsod ay agad na gumawa ng desisyon matapos makita ang sitwasyon. Ang desisyon na ito ay dapat sabihin na napakatumpak. Sa isang sitwasyon kung saan hindi sila makapagputok, imposibleng makontrol nila ang sitwasyon ngayon. Nagalit na sa kanila ang mga may-ari ng sasakyan. Sa oras na ito, mas imposible para sa kanila na makinig sa kanila. Sa makatuwid, maaari lamang silang sumuko sa pagharang sa mga sasakyang iyon at habulin lamang ang asul na hover na kotse. Obviously, sobrang kainahinala ang Blue Hover car. Ang mga bombang iyon ay itinapon mula sa sasakyang iyon. Ang layunin ng kabilang partido ay tiyak na lumikha ng kaguluhan. Tapos, malaki ang posibilidad na nasa sasakyan ang hinahanap nila. Dahil ang target ay karaniwang nakumpirma, natural na hindi nila maaaring hayaang umalis ang kabilang partido ng madali. Sa ganitong sitwasyon kung saan ang sitwasyon ay wala sa kontrol, mas imposibleng hayaan ang kabilang partido na umalis. Pagkatapos mag-utos ng commander, sumakay na rin ang mga sundalo sa gate ng lungsod at nagsimulang humabol sa Blue Hover na sasakyan. Gayunpaman, kahit na maraming mga sundalo at mga kotse dito, hindi lahat ay may hover na kotse. Maliit na bilang ng mga sasakyan ang maaaring lumipad. Sinimulan nilang habulin ang Blue Hover na sasakyan. Ang iba naman, sa mga oras na ito, maaari lamang silang sumunod sa lupa at baguhin ang kanilang ruta anumang oras ayon sa sitwasyon sa himpapawid. Gayunpaman, ito ay malinaw na mas mahirap. Una, maaari lamang silang magmaneho sa lupa at apektado ng direksyon ng kalsada. Pangalawa, maraming sasakyan sa lupa sa oras na ito. Dahil sa naunang pagsabog, napakagulo dito, mas magulo pa sa hangin. Kung tutuusin, malaya silang nakakapagmaneho sa himpapawid, ngunit sa lupa, ang lahat ay nakakapit lamang sa isang kalsada. Naturally, mas mahirap magmaneho. Sa makatuwid, malinaw na imposibleng umasa sa mga kotse sa lupa upang habulin ang asul na hover na kotse. Maaari lamang nilang ipit ang kanilang pag-asa sa mga umaaligid na sasakyan sa himpapawid. Kasabay nito, iniulat din ng mga sundalong ito ang sitwasyon dito sa mga nakatataas, na humihiling sa mga nakatataas na mabilis na magpadala ng mga tao upang suportahan sila. Sa mga oras na ito, nagsimula na si Alvin sa pagtakas matapos maghagis ng ilan pang bomba para lumala ang kaguluhan. Maraming umaaligid na sasakyan sa himpapawid. Sa pagkakataong ito, nagsisilbing magandang cover para kay Alvin ang mga umaaligid na sasakyan. Ang husay ni Alvin sa pagmamaneho ay hindi lamang para palabas. Talagang napakahusay ng kanyang husay sa pagmamaneho. Lumiko siya sa kaliwat kanan sa himpapawid at nagtungo sa labas ng lungsod. Sa oras na ito, ang mga sundalo ng Fiery Wind Country na humahabol sa kanya ay desperado lang na humabol sa kanya. Gayunpaman, dahil napakaraming iba pang mga hover na sasakyan sa himpapawid, hindi sila nang ahas na magpaputok.
Sinundan lang nila si Wu Fan mula sa malayo at sabay na makipag-ugnayan sa kanilang mga nakatataas para harangin ang sasakyan ni Alvin sa harapan. Sa oras na ito, lahat sila ay malapit sa gate ng lungsod at natural na hindi makapagpaputok. Gayunpaman, hanggat nilalampasan nila ang lugar na ito, magiging malinaw ang kanilang larangan ng paningin. Kung gayon, mahihirapang tumakas ang sasakyan ni Alvin. Maaari silang magpaputok. Bukod dito, ang mga reinforcement mula sa itaas ay darating din mula sa ibang direksyon. Sa oras na iyon, maaari nilang palibutan ang kotse ni Alvin at mahuli ang puot na lalaki sa loob. Naintindihan din naman ito ni Alvin kaya naman hindi siya naglakas loob na magtagal dito. Kahit na ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na magpaputok at hindi siya mahuhuli kung siya ay patuloy na mananatili dito, ang ibang mga hover na sasakyan dito ay aalis at ang kaguluhan ay matatapos. Kapag dumating ang oras na iyon, siya ay magiging isang live na target at madaling matarget ng kabilang partido. Bukod dito, malapit nang dumating ang mga reinforcement ng kabilang partido. Kaya naman, kailangan ni Alvin na umalis dito sa lalong madaling panahon at ipagpag ang mga humahabol sa kanyang likuran. Kabanata 2869. Ang galing ni Alvin sa pagmamaneho. Maraming mga hover na sasakyan sa himpapawid, ngunit palagi niyang nagagawang matali ang mga ito nang hindi nabangga ang alinman sa mga ito. Sa kabilang banda, ang mga sundalo ng Blazing Wind Nation na humahabol sa kanya ay walang ganoong kagalingan sa pagmamaneho. Sa oras na ito, maraming mga hover na sasakyan sa himpapawid. Bukod dito, dahil sa gulat, lahat ay nais na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman, lahat sila ay pumunta sa iba't ibang direksyon, na tila nasa gulo. Sa oras na ito, ang mga sundalo ng Blazing Wind Nation ay hindi nang ahas na magmaneho ng masyadong mabilis. Kung hindi, madali silang mabangga sa mga hover na sasakyan. Dahil dito, patuloy na lumalawak ang distansya sa pagitan nila ni Alvin. Ang lahat ay nababalisa, ngunit wala silang magagawa. Umaasa na lang sila na darating ang kanilang mga reinforcement sa lalong madaling panahon at haarang sa dinadaanan ni Alvin. Gumawa na si Alvin. Ferry na rin. Napatingin si Ariki sa asol na hover na sasakyan na lumilipad papalayo sa langit at sinabi sa mga miyembro ng kanyang koponan. Matagumpay na nagdulot ng kaguluhan si Alvin at nakakuha ng atensyon ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation. Ngayon, wala ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation sa gate ng lungsod. Masasabing matagumpay na natapos ni Alvin ang kanyang misyon. Si Ariki at ang iba ay natural na hindi maaaring sayangin ang pagkakataon na nilikha ni Alvin sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay. Kaya naman, matapos na maging magulo ang eksena, pinaandar na rin ni Ariki at ng iba pa ang kanilang mga sasakyan at sinundan ng iba pang sasakyan palabas ng lungsod. Ngayon, ang mga sundalo ng Blazing Wind Nation ay walang pakialam sa ibang mga sasakyan. Ang atensyon nila ay nasa nakakainis na blue hover na sasakyan. Sa paghusga sa pag-uugali ng kabilang partido, malamang na ang kabilang partido ang kanilang target. Dahil nakumpirma ang target, hindi na nila kailangan pang pakialaman ang iba. Sa makatuwid, ang proseso ng Ariki at ng iba pang pag-alis sa lungsod ay hindi pangkaraniwang maayos. General, lumitaw ang target. Nagmamadaling itinulak ng assistant ni Angus ang pinto ng opisina ni Angus na puno ng saya at excitement ang mukha. Bilang katulong ni Angus, natural niyang alam na si Angus ay nasa ilalim ng matinding pressure sa panahong ito. Ang pagbubuklod sa isang malaking lungsod tulad ng Jaylee City ay talagang hindi isang simpleng bagay. Kinailangan niyang tiisin ang pressure mula sa lahat ng panig. Mula sa nakakunot na kilay ni Angus at sa patuloy na pagriring ng kanyang telepono, malalaman kung gaano kalaki ang pressure na kinakaharap niya ngayon. Ngayon na sa wakas ay lumitaw na ang kanilang target, hindi na nila kailangang ipagpatuloy ang pagbubuklod sa Jaylee City. Natural, ang presyon sa Angus ay maaaring alisin. Sure enough, pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang assistant, agad na tumayo si Angus mula sa kanyang upuan at tuwang-tuwang sinabi, "Nahuli mo ba siya?" Tama ang sinabi ng assistant ni Angus. Si Angus ay nasa ilalim ng maraming presyon sa panahong ito. Bagamat siya ay mukhang kalmado at nakolekta, siya lamang ang nakakaalam kung gaano siya nahihirapan. Naramdaman pa niya na kung hindi niya mahahanap ang mga taong iyon mula sa Fengli Country ngayon,
baka hindi niya kayanin ang pressure at mapipilitang simulan ang blockade sa Jaylee City. Mabuti na lang at sa kompetisyong ito ng pasensya, siya ang huling tumawa. Siya ang nanalo. Ang mga mula sa Funny Nation ang unang sumuko at sa wakas ay nagpakita ng kanilang mga mukha. Sa sandaling alam niyang lumitaw ang kanyang target, nawala ang pressure kay Angus. Mas nakahinga siya ng maluwag at may ngiti sa labi. Gayunpaman, nang marinig ng assistant ni Angus ang kanyang sinabi, nawala ang ngiti sa kanyang mukha at napalitan ng awkwardness. Hindi pa namin sila nahuhuli. Ang ibang partido ay gumawa ng maraming kaguluhan sa Southgate ng Jaylee City. Pagkatapos noon, sinamantala nila ang kaguluhan para makatakas. Gayunpaman, naabutan na sila ng aming mga tao. Bagamat hindi pa namin sila nahuhuli, nagkulong na kami sa kanilang lokasyon. Nang marinig ang sinabi ng kanyang assistant, nanigas ang ngiti sa mukha ni Angus. Napakaraming tao ang inayos niya sa Jaylee City. Upang mahuli ang mga ito, tiniis pa niya ang napakalaking pressure na i-sail ang Jaylee City. Sa huli, bagamat napipilitan silang lumabas, hindi talaga nila nahuli. Lahat ba sila ay basura? Walang hihigit sa 10 tao mula sa bansang Funny. Inayos niya ang mahigit 10,000 tao sa Jaylee City. In the end, talagang sinabi nila na hindi sila nahuli. Anong basura? Hindi napigilan ni Angus ang galit sa kanyang puso at hindi napigil ang magmura, dekorasayon lang ba? Hinahayaan nila ang mga taong iyon na pumunta minsan sa daungan, at ngayon ay pinapaalis na naman nila sila sa Jaylee City. Bakit naman sa palagay ba nila ay hindi ako nasa ilalim ng sapat na presyon at inis? Panipi, may dahilan si Angus para magalit. Nakuha niya ang impormasyon, nakuha ang pagkakataon, at alam ang mga galaw ng kabilang partido, ngunit talagang hinayaan niyang makatakas ang mga taong iyon mula sa Funny Nation. Hindi ito katanggap-tanggap, lalo na sa Jaylee City. Naglagay siya ng maraming presyon upang i-seal ang Jaylee City upang pilitin ang mga taong iyon na palabasin. Sa huli, nakatakas pa rin ang mga taong iyon. Paano siya pagtatawanan ng kanyang mga kakompetensya? Hindi ba ito masyadong incompetent? Pinakamahalaga, kung matagumpay na nakatakas ang mga taong iyon mula sa bansang Funny, paano niya sila mahuhuli? Hindi banggitin kung maaari pa niyang malaman ang kanilang kinaroroonan, kahit na alam niya, kailangan ba niyang i-seal muli ang lungsod? Ang pagbubuklod sa Jaylee City sa pagkakataong ito ay naging dahilan upang mabot-aiko si Angus. Siya ay nasa ilalim ng labis na panggigipit, at marami ring tinig ng pagsalungat. Nagtiyaga siya sa matinding kahirapan. Hindi kaya kailangan niyang gawin ito muli sa ibang lungsod. Gustuhin man niya ay hindi niya magawa. Siguradong hindi sasang-ayon ang iba. Isang beses lang magagawa ang pagbubuklod sa lungsod, at sa pagkakataong ito, marami na siyang nawalan ng reputasyon na puntos. Kaya naman, galit na galit si Angus sa oras na ito. Agad na naunawaan ng assistant ni Angus ang kanyang kalooban at inaliw siya, nakalok na sila ng ating mga tao. Naniniwala akong mahuhuli natin sila sa lalong madaling panahon. Sana nga, kung hindi, tuturuan ko sila ng leksyon. Mabangis na sabi ni Angus. Pagkatapos, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa at sinabing, magpadala ng mas maraming tao bilang mga reinforcement. Kahit ano paman, dapat nating hulihin sila. Hindi natin sila maaaring hayaang magtago sa ibang mga lungsod. Hindi na natin maitatatak muli ang lungsod. Naiintindihan. Tumango ang katulong ni Angus. Pagkatapos, mas maraming tao ang pinalabas at nagsimulang tukuyin ang posibleng ruta ni Arvin batay sa mga pahiwatig na ibinigay ng mga humahabol sa kanya. Pagkatapos ay hinarang nila siya sa harap. Binalot ng hindi nakikitang lambat si Arvin. Sa mga oras na ito, hindi pa rin alam ni Arvin ang sitwasyon, ngunit nai-imagine niya na siguradong hindi maganda ang sitwasyong kinakaharap niya. Kabanata 2870. Alam ni Angus na wala siyang ibang pagpipilian. Ang tanging magagawa niya ay harangin o barilin ang mga tao mula sa Funny Nation bago sila pumasok sa Flower Sea City. Kapag ang mga tao mula sa Funny Nation ay pumasok sa Flower Sea City, ang mga bagay ay magiging napakagulo. Mabilis na pinakilos ni Angus ang lahat ng puwersang maaari niyang pakilusan malapit sa Flower Sea City upang palibutan ang Flower Sea City. Kinailangan niyang pigilan ang mga tao mula sa Funny Nation bago sila pumasok sa Flower Sea City. Gayunpaman, hindi alam ni Angus na si Alvin lang ang nasa Blue Hover na sasakyan.
Para sa iba pang mga tao mula sa Funny Nation, nagtungo na sila sa ibang direksyon. Ang kanilang destinasyon ay ang Imperial Capital ng Fiery Wind Nation, hindi Flower Sea City. Sa makatuwid, kahit na mapahinto o mabaril ni Angus ang asul na hover na kotse, hindi niya makakamit ang kanyang layunin. Hindi niya mabibihag o mapatay ang lahat ng tao mula sa bansang Funny. Siya ay nakatadhana na mabaygo. Gayunpaman, hindi ito isang magandang bagay para kay Elven. Ngayon, ang magkabilang panig ay nakikipagkumpetensya upang makita kung sino ang mas mabilis. Gayunpaman, bilang host, si Angus at ang iba pa ay mayroon pa ring ilang mga pakinabang. Matapos pakilyusan ni Angus ang kanyang mga tropa, maraming tao ang sumugod patungo sa Flower Sea City mula sa lahat ng direksyon. Pinalibutan nila ang blue hovercar ni Alvin. Sa oras na ito, natural na nakita ni Alvin, na malapit na sa Flower Sea City, ang mga sasakyan na nagmumula sa lahat ng direksyon. Iisa lang ang target ng mga sasakyang ito, at siya iyon. Talagang mataas ang tingin nila sa akin. Napangiti ng mapait si Alvin nang makita ang sitwasyon. Obviously, natalo siya in terms of time. Hindi pa siya matagumpay na nakapasok sa Flower Sea City bago siya pinalibutan ng kaaway. Ngayon, napalibutan na siya ng kalaban, at ang kanyang sitwasyon ay naging lubhang mapanganib. Gayunpaman, kahit na, hindi ako aamin ng pagkatalo ng ganoon kadali. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Alvin. Bagamat natalo siya sa bilis, hindi pa siya nahuhuli. Ibig sabihin may chance pa siya. Napaligiran man siya ng mga kalaban, hanggat hindi siya nahuhuli, hindi pa tapos ang lahat. Pinalakas muli ni Alvin ang takbo ng sasakyan. Ang hovercar ay gumawa ng sunod-sunod na ingay dahil hindi nito kinaya ang pasanin at tumungo sa Flower Sea City. Yung blue hovercar sa harap, makinig ka. Napapalibutan ka na. Pakiusap tumigil ka agad. Pakihinto agad ang sasakyan. Nagsimulang sigawan siya ng mga kawal na nakapaligid kay Alvin. Ang ibig sabihin ni Angus ay kung madakip nila siya ng buhay, huhulihin siya ng buhay. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng pagkuha sa kanya ng buhay maaari silang makakuha ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya. At ngayon, natapos na ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation ang kanilang pagkubkob sa Blue Hovercar. Nagkaroon na sila ng posibilidad na hulihin siya ng buhay. Natural, mas gusto nilang hulihin siya ng buhay. Gayunpaman, halatang hindi basta-basta susuko si Alvin. Umakto siya na parang hindi niya narinig ang sigaw ng mga iyon. Hindi lang bumagal ang sasakyan, kundi bumilis din ito at tumungo sa Flower Sea City. Blue Hovercar, please stop immediately. Kung hindi, magpapaputok kami. Sinusubukan pa rin ng mga nakapaligid na sundalo ng Blazing Wind Nation na hikayatin si Alvin na ihinto ang sasakyan. Gayunpaman, habang sinisikap nilang hikayatin siya, sinimulan din nilang takutin siya. Kung tutuusin, bagamat gustong hulihin ni August ang mga tao mula sa Fender Nation, hindi niya ito pipilitin kung hindi niya ito magagawa. Ang pagbaril sa kanila ay katanggap-tanggap din. Hanggat maaari nilang pigilan ang mga taong ito na pumasok sa Flower Sea City, ayos lang. Nagbingi-bingihan pa rin si Alvin sa mga babaalang iyon. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatutok na may determinadong ekspresyon. Captain, sana ay matagumpay mong makumplito ang misyon. Napaisip si Alvin sa sarili. Alam ni Alvin na hindi nagbibiro ang mga taong ito ng pagbabanta at pagbabalaan sa kanya. Malaki ang posibilidad na gagawin nila ito. Kung gagawin nila, pagkatapos ay ibinigay ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, malamang na mamatay siya doon. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ni Alvin. Nang makapili na siya ng magiging pain, naisip na niya ang kasalukuyang sitwasyon at ang mga panganib na maaaring makaharap niya. Inihanda niya ang isip para dito. Matapos manatili sa kampo ng militar sa loob ng ilang buwan, ibang-iba na ang paraan ng pag-iisip ni Alvin kaysa noon. Lalo na nang makita ang hindi pamilyar na mga kasamang iyon na nagsakripisyo para iligtas siya, tila may naintindihan si Alvin. Kaya naman, ngayong kailangan niyang isakripisyo ang sarili para matulungan ang mga kasama, hindi na siya umatras o nakaramdam ng takot. Ang tanging mayroon siya ay isang hindi matitinag na espiritu. Sayang at hindi ko pa alam ang sekreto ng space-time key. Muling naisip ni Alvin ang space-time key. Masasabing dahil sa bagay na iyon kaya siya nakarating sa kinaroroonan niya ngayon.
Kung wala ang space-time key, ang mga tao mula sa Blazing Wind Nation ay hindi nakapasok sa kanilang kampo at pinatay ang kanilang mga tao. Hindi sana nila sila ipapadala dito para maghiganti at imbestigahan ang space-time key. Hindi niya kailangang gumawa ng ganoong sakripisyo. Masasabing ang lahat ng ito ay sanhi ng space-time key. Gusto talagang malaman ni Alvin ang sikreto. Nais din niyang malaman kung paano nauugnay ang bato sa tabi niya sa space-time key, at kung paano ito gamitin. Sa kasamaang palad, malamang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong malaman ang tungkol dito ngayon. Gayunpaman, si Alvin ay hindi isang taong gustong maghintay para sa kamatayan. Hanggat may pagkakataon, hindi siya susuko. Nang makita na ang kanilang panghihikayat at mga babala ay walang silbi, at ang asul na hover na kotse ay patungo pa rin sa Flowersy City, ang mga sundalo mula sa Blazing Wind Nation ay tumigil sa pagmamakaawa at nag-utos na umatake. Sabagay, hindi naman sila kalayuan ngayon sa Flowersy City. Ang kanilang misyon ay ihinto ang sasakyan o barilin ito bago ito pumasok sa Flowersy City. Kapag nakapasok na ang sasakyan sa Flowersy City, mabibigo ang kanilang misyon. Kung nabigo ang kanilang misyon, ang naghihintay sa kanila ay ang malabagyo na galit ni Angus. Malinaw, walang sino man ang handang harapin ang ganoong uri ng galit. Atake. Ang taong namamahala sa pagpapahinto sa asul na hover na sasakyan ay agad na nag-utos na umatake. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga kotse ay naglunsad ng isang pag-atake sa asul na hover na kotse sa parehong oras. Ang mga hover car na sinakyan ng mga sundalo mula sa Blazing Wind Nation ay ang ginamit sa hukbo. Lahat sila ay binago, tulad ng kung paano sila binago ni Huang Feng sa Earth. Sa makatuwid, ang mga kotse na ito ay nilagyan ng mga nakakasakit na kakayahan. Ang sasakyan ni Alvin ay isang ordinaryong hover car. Marahil ito ay mas cool kaysa sa mga kotse na sinakyan ng mga sundalo mula sa Blazing Wind Nation, ngunit wala itong anumang mga kakayahan sa opens iba. Kahit na sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pagtatanggol, ito ay mas mababa.